Nitong Miyerkules, formal lang inakyat ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa opisina ni Speaker Bogie D. Mahalaga po yan dahil dyan nagsisimula ang formal na pagbibilang ng mga deadlines ng impeachment process. Bagay na naging dahilan kung bakit sumabit ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong nakaraang taon. Sa Constitution kasi at sa sariling impeachment rules ng Kongreso, may nakasaad na mga deadlines na kailangang sundin. Sa Rule 2 ng House Impeachment Rules na nilabas noong 15th Congress, ang isang verified complaint ay i-refer immediately sa opisina ng House Speaker. Matapos makuha yan ng Speaker's Office, meron siyang 10 araw para ito'y isama sa Order of Business ng Kongreso. Lahat po yan, alinsunod lamang sa mga deadline nakasaad sa 1987 Constitution. Pero ang mahalaga po rito, tandaan na ito po ay session days at hindi po calendar days. Ang ibig sabihin po ng session days, mga araw na in session ang Kongreso. Halimbawa, sa ngayon po, naka-break pa ang Kongreso at ang balik nito ay sa January 26 pa o doon po sa susunod na Lunes. Diyan po magsisimula magbilang ng 10 session days. Ito pa, hindi po alam na marami, pero ang ating mga congressman may session lamang 3 days per week, Monday to Wednesday. Nung unang panahon, 4 days a week po yan. Ang Biyernes ay nilibre para sa mga congressman para sila po ay makabalik sa kanilang mga distrito. Pero kalaunan, binago ang patakaran at ginawa na ang session na 3 days a week na lamang. Ang ibig sabihin po niyan, ang 10 session days, tatagal ng halos 3.5 linggo. Oo, iba po ang mundo ng Kongreso. Iyan ang magiging deadline para ikalendaryo ni Speaker Bogie D ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Matapos niyan, ang Kongreso ay meron 3 araw para i-refer ang impeachment complaint sa Justice Committee para tignan kung ito po ay sufficient in form and in substance. Ngayon, importante po ang mga petsang ito dahil dito nga sumabit ang nakaraang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kaso ng impeachment complaint laban kay VP Sara, ang 3 naunang impeachment complaints trinasmit lamang sa Office ng Speaker noong ika-10 session day. Ayon sa Korte Suprema, hindi na sila gumalaw mula po doon. Sa halip, inaksyonan ng Kongreso ang ika-4 at panibagong impeachment complaint. At ang sabi po ng Korte, yang hindi pag-aksyon ng Kongreso sa unang 3 impeachment complaints ay kaparehas na rin ng pag-dismiss sa mga ito. At hindi na maaaring isulong ang ika-4 na impeachment complaint dahil isang impeachment complaint lamang ang papayagan ng konstitusyon sa loob po ng 1 taon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.